Si Kaloy Yulo, isang pangalan na nag-iingay sa mundo ng gymnastics, ay hindi nagsimula sa isang marangyang palasyo ng mga atleta. Ang kanyang kwento ay nagsimula sa simpleng buhay sa isang maliit na barangay sa Maynila. Bata pa lang si Kaloy, kitang-kita na ang kanyang liksi at pagiging maliksi. Sa halip na laruin ang mga karaniwang laro ng mga bata, mas gusto niyang mag-acrobatic at magpalipad sa hangin. Ang kanyang pagiging mausisa at ang kanyang pagnanais na matuto ay nagtulak sa kanya upang mag-aral ng gymnastics sa murang edad. Sa simula, ang kanyang pagsasanay ay hindi madali. Walang sapat na pasilidad at kagamitan, at ang kanyang pamilya ay hindi gaanong mayaman. Pero ang kanyang determinasyon ay hindi naglaho. Sa tulong ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga guro, patuloy siyang nagsanay, araw-araw, taon-taon. Ang kanyang talento ay hindi nagtagal at nakilala. Naging bahagi siya ng Philippine National Gymnastics Team, at nagsimula ng mag-compete sa mga international competitions. Ang kanyang mga pagganap ay nakakaakit ng pansin ng mga eksperto sa gymnastics, at nagsimula ng magingay ang kanyang pangalan sa mundo ng sports. Pero ang kanyang paglalakbay ay hindi madali. Maraming pagsubok ang kanyang hinarap, mula sa mga pinsala hanggang sa mga pagdududa ng ibang tao. Pero sa bawat hamon, mas lalo siyang nagiging matatag at determinado. Sa wakas, dumating ang araw na matagal na niyang hinahangad. Sa 2019 Southeast Asian Games, nanalo si Kaloy ng 5 gintong medalya, na nagpatunay sa kanyang husay at ang kanyang pagiging isa sa mga pinakamahusay na gymnast sa mundo. At sa 2020 Tokyo Olympics, nag-iwan siya ng marka sa kasaysayan ng Philippine sports. Nanalo siya ng 2 gintong medalya, ang unang ginto ng Pilipinas sa Olympics sa loob ng 77 taon. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino, at nagpakita sa mundo na ang Pilipinas ay may kakayahan na makipagkompetensya sa pinakamataas na antas ng sports. Ang tagumpay ni Kaloy ay hindi lamang bunga ng kanyang talento at determinasyon. Maraming tao ang sumuporta sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga guro, ang kanyang mga coach, ang kanyang mga kaibigan, at ang buong sambayan ng Pilipino ay naging kanyang inspirasyon at gabay. Ang kwento ni Kaloy Yulo ay isang patunay na ang mga pangarap ay maaaring matupad, kahit na nagmumula ka sa simpleng buhay. Ang kanyang tagumpay ay nagpapatunay na ang determinasyon, ang pagsusumikap, at ang suporta ng mga mahal sa buhay ay susi sa pagkamit ng mga pangarap. Si Kaloy Yulo ay nagkaroon ng ilang mahahalagang coach sa kanyang paglalakbay sa gymnastics. Narito ang ilan sa mga pangunahing tao na tumulong sa kanyang pag-unlad. Mitsuhiro Mitsu Aoki. Si Coach Mitsu ay isang Japanese coach na naging mentor ni Kaloy mula pa noong 2014. Siya ang nagturo sa kanya ng mga advanced na disiplina sa gymnastics at nakatulong sa kanya upang mapabuti ang kanyang teknik at maabot ang mas mataas na level ng kompetisyon. Roel Oka Sotelo. Si Coach Oka ay isang kilalang gymnastics coach sa Pilipinas. Siya ay naging mentor ni Kaloy mula pa noong siya ay bata pa at nakatulong sa kanya upang matuto ng disiplina sa pagsasanay at pagmamahal sa sport. Nasukawa. Si Coach Nasukawa ay isang Japanese coach na nakatulong sa pag-unlad ni Kaloy sa kanyang pagsasanay sa Japan. Bilang karagdagan sa mga ito, si Kaloy ay nagkaroon din ng ilang iba pang coach na nagbigay sa kanya ng suporta at gabay sa kanyang karera. Ang suporta ng mga coach na ito ay nakatulong kay Kaloy upang maabot ang kanyang mga pangarap at maabot ang tuktok ng World Gymnastics. Si EJ Obiina, isang pangalan na nag-iingay sa mundo ng pole vaulting, ay nagsimula sa isang simpleng buhay sa isang maliit na bayan sa Nueva Ecija. Mula pagkabata, kitang-kita na ang kanyang athleticism at pagiging maliksi. Sa halip na maglaro ng mga karaniwang laro ng mga bata, mas gusto niyang tumalon at mag-acrobatic. Nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang talento, at tinulungan siyang mag-aral ng pole vaulting sa murang edad. Sa simula, ang kanyang pagsasanay ay hindi madali. Walang sapat na pasilidad at kagamitan, at ang kanyang pamilya ay hindi gaanong mayaman. Pero ang kanyang determinasyon ay hindi naglaho. Sa tulong ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga coach, patuloy siyang nagsanay, araw-araw, taon-taon. Ang kanyang talento ay hindi nagtagal at nakilala. Naging bahagi siya ng Philippine National Athletics Team, at nagsimula ng mag-compete sa mga international competitions.
Ang kanyang mga pagganap ay nakakaakit ng pansin ng mga eksperto sa athletics, at nagsimula ng magingay ang kanyang pangalan sa mundo ng sports. Pero ang kanyang paglalakbay ay hindi madali. Maraming pagsubok ang kanyang hinarap, mula sa mga pinsala hanggang sa mga pagdududa ng ibang tao. Pero sa bawat hamon, mas lalo siyang nagiging matatag at determinado. Sa wakas, dumating ang araw na matagal na niyang hinahangad. Sa 2021 World Athletics Championships, nagawa ni EJ na masira ang kanyang sariling national record at nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Philippine Athletics. At sa 2020 Tokyo Olympics, nag-iwan siya ng marka sa kasaysayan ng Philippine sports. Sa kanyang pagganap, nagawa niyang makuha ang pinakamataas na pwesto sa pole vaulting sa loob ng 77 taon, na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino, at nagpakita sa mundo na ang Pilipinas ay may kakayahan na makipagkompetensya sa pinakamataas na antas ng sports. Ang tagumpay ni EJ ay hindi lamang bunga ng kanyang talento at determinasyon. Maraming tao ang sumuporta sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga coach, ang kanyang mga kaibigan, at ang buong sambayan ng Pilipino ay naging kanyang inspirasyon at gabay. Ang kwento ni EJ Obiina ay isang patunay na ang mga pangarap ay maaaring matupad, kahit na nagmumula ka sa simpleng buhay. Ang kanyang tagumpay ay nagpapatunay na ang determinasyon, ang pagsusumikap, at ang suporta ng mga mahal sa buhay ay susi sa pagkamit ng mga pangarap. Si EJ Obiina ay nagkaroon ng ilang mahahalagang coach sa kanyang paglalakbay sa pole vaulting. Narito ang ilan sa mga pangunahing tao na tumulong sa kanyang pag-unlad. Jimson G. Gutierrez. Si Coach Jimson ay naging coach ni EJ mula pa noong siya ay bata pa. Siya ang nagturo sa kanya ng mga pangunahing kaalaman sa pole vaulting at nagturo sa kanya ng disiplina at pagmamahal sa sport. Vitaly Petrov. Si Coach Petrov ay isang kilalang pole vaulting coach mula sa Ukraine. Siya ay naging coach ni EJ noong 2017 at nakatulong sa kanya upang mapabuti ang kanyang teknik at maabot ang mas mataas na level ng kompetisyon. Dan Pfaff. Si Coach Pfaff ay isang kilalang coach sa athletics na kilala sa kanyang pagtuturo ng sprint at jumping techniques. Naging coach siya ni EJ noong 2018 at nakatulong sa kanya upang mapabuti ang kanyang lakas at bilis. Bilang karagdagan sa mga ito, si EJ ay nagkaroon din ng ilang iba pang coach na nagbigay sa kanya ng suporta at gabay sa kanyang karera. Ang suporta ng mga coach na ito ay nakatulong kay EJ upang maabot ang kanyang mga pangarap at maabot ang tuktok ng World Athletics. Batay sa mga search results, hindi direktang nakasaad ang halaga ng premyo na natanggap ni Kaloy Yulo at AJ Obiina. Ngunit, mayroon tayong ilang impormasyon na makakatulong sa pag-alam ng halaga ng kanilang panalo. Ayon sa search result #3, si Kaloy Yulo ay nakatanggap ng 2 na milyong piso mula sa Manila LGU para sa kanyang 2 gintong medalya sa 2024 na Paris Olympics. Bukod dito, inaasahang makakatanggap siya ng 29 na milyong piso mula sa iba't ibang incentives, kasama na ang isang kondominium na nagkakahalaga ng 32 na milyong piso. Samantala, si AJ Obiina ay nakatanggap ng 500,000 mula sa Manila LGU para sa kanyang pagganap sa 2024 Paris Olympics. Tandaan na ang mga ito ay mga halaga mula sa Manila LGU lamang. Maaaring mayroon pang ibang mga premyo na natanggap nila mula sa iba pang organisasyon o sponsor. Sa kabuuan, masasabi natin na parehong si Kaloy Yulo at AJ Obiina ay nakatanggap ng malaking halaga ng premyo para sa kanilang tagumpay sa 2024 Paris Olympics. Ito ay isang patunay ng kanilang kahusayan at ng kanilang kontribusyon sa Philippine sport.